Ako nga pala si Van. 12 anyos lang ako nang mangyari ito. Kasama ko noon ang pamilya ko sa Luneta Park para mag-picnic. Hapon yun, masaya, puno ng tao. At ako naman ay aliw na tumatakbo malapit sa mga fountain. Habang nakatitig ako sa tubig na nagiilaw at sumasayaw sa musika, napansin ko na may anino sa ilalim ng fountain. Una, akala ko ay reflection lang. Pero habang tumatagal, napansin ko na hindi gumagalaw ng sabay sa ilaw o sa tao. May hugis tao siyang nakalubog. Pero mas mahaba ang braso at parang nakatitig sa akin mula sa ilalim ng tubig. Nilapit ko ang mukha ko sa fountain para makita ng malinaw. Doon ko nakita isang nilalang na kulay abo ang balat. Mahaba ang daliri at walang mata pero nakangiti ng malapad. Gumalaw ito pa itaas, parang aahon sa ibabaw. Mabilis akong umatras at tumakbo papunta kay mama. Sabi ko, "Ma, may halimaw sa fountain. Nandun oh." Pero natawa lang siya. "Ban, puro kakalokohan. Wala yan, refleksyon lang." Kahit ituro ko, wala silang nakakita kundi ilaw at tubig. Pinagalitan pa ako kasi baka raw madulas ako. Habang pinipilit kong ipaliwanag, nakita ko sa gilid ng mata ko na sumilip ulit ang nilalang mula sa tubig. Pero sa pagkakataong yun, nakalabas na ang kalahati ng katawan niya. Parang nag-aabang lang sa akin. Nanginginig ako at halos maiyak. Pero walang naniniwala. Kinabukasan, nilagnat ako ng mataas at nagsalita ng wala sa wisyo. Sabi ng lola ko, baka raw may espiritu sa fountain na kumapit sa akin. Simula noon, bawal na akong lumapit sa mga fountain ng Luneta kahit araw pa. Hanggang ngayon, tuwing dumadaan kami sa Luneta, ramdam ko pa rin na may kung anong nakatingin mula sa ilalim ng tubig. Naghihintay lang ng bata na tulad ko na tatakutin niya. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Sana mabasa itong karanasan ko. First time ko po mag-send ng kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rose. 17 taon na akong street sweeper sa Maynila. Sanay na ako maglinis sa Luneta Park mula umaga hanggang gabi. Pero isang gabi, matapos ang mahabang oras ng trabaho, dumaan ako sa pinakang kakaibang karanasang hindi ko makakalimutan. Madalas kami mag-OT kapag may okasyon o kapag marami talagang basura. Gabi na nang matapos ako, 10:00 pasado. Tahimik na ang paligid ng Luneta at iilan na lang ang tao sa kalsada. Bitbit ko ang aking walis at maliit na bag. Pauwi na ako. Habang naglalakad ako sa madilim na bahagi, naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Una, pinilit kong huwag pansinin. Baka isa lang sa mga tambay o lasing na pauwi. Pero habang tumatagal, rinig ko na ang yapak na sumasabay sa bawat hakbang ko. Kapag bumibilis ako, bumibilis din. Kapag huminto ako, humihinto rin. Kinabahan ako at bigla akong lumingon. Doon ko nakita ang isang lalaking nakaitim, nakatayo sa hindi kalayuan. Nakayuko siya. Hindi ko makita ang muka dahil natatakpan ng sombrero. Akala ko hold-upper, kaya mas binilisan ko ang lakad ko. Pero biglang lumamig ang hangin sa paligid. Nang sumulyap ulit ako, wala na siya sa dating pwesto. Nasa likuran ko na siya. Mas malapit pa ngayon. Doon ko nakita, mapupulang mata na tila nagliliwanag sa dilim.
at isang ngiti na punong-puno ng matutulis na ngipin. Nalaglag ang walis ko at halos madapa sa pagmamadali. Tumakbo ko papunta sa mas maliwanag na bahagi ng kalsada kung saan may dumadaan pang jeep. Hindi ko na nilingon pa, pero ramdam ko ang matalim na tingin mula sa dilim. Pagdating ko sa bahay, hingal na hingal ako at nanginginig. Kuwento ko sa mga kasama ko sa trabaho kinabukasan at sabi nila may ilang beses na ring may sweeper na nakaramdam ng kung anong nilalang na parang tao pero may pulang mata na gumagala kapag malalim na ang gabi sa Luneta. Matapos yun, nagtuloy-tuloy pa rin naman ako sa trabaho ko. Pero hindi ko na siya muling nakita pa. Kahit anong pilit, hindi na ako nag-overtime na lampas ng 8:00. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang tanghali, Sir Dave. Ako si UL, isang call center agent na madalas umuwi ng madaling araw. Dahil malapit lang ang tinutuluyan ko sa Maynila, minsan ay dumadaan ako sa Luneta Park para lang magpahangin at magpahinga bago umuwi. Tahimik, presko, at minsan may mga tao pang nagja-jogging o nagliligawan kahit 10 oras ng gabi. Pero isang gabi, nagkamali akong dumaan doon mag-isa. 2:00 ng madaling araw, galing akong overtime. Pagdaan ko sa Luneta, halos wala ng tao. Maliwanag pa rin dahil sa mga poste. Pero may kakaibang katahimikan na parang mabigat sa dibdib. Habang naglalakad ako sa gilid ng monumento, karinig ako ng mga yapak sa damuhan. Pero nang lingunin ko, wala namang tao. Pinilit kong ituloy ang paglalakad hanggang sa may nakita akong isang babae na nakaupo sa simentadong upuan malapit sa malaking puno. Nakatalikod siya, mahaba ang buhok at nakasuot ng parang lumang bestida. Inisip ko, baka pagod lang o lasing. Nilakasan ko ang loob ko at dahan-dahang lumapit para itanong kung okay lang siya. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla siyang tumayo ng tuwid. Parang hindi gumagalaw ang katawan niya, kundi bigla lang nag-angat. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin at doon ko nakita ang mukha niyang walang mata at pawang anino lang ang kabuuan. Napaatras ako sa sobrang takot at tumakbo papalayo. Habang nagmamadali akong palabas ng parke, naririnig ko ang sunod-sunod na yapak sa likuran ko. Mabilis at mabigat. Pero nang lumingon ako, wala naman akong nakita. Pagdating ko sa kalsada, halos hindi ako makahinga. May mga taxi at sasakyan na at doon lang ako natauhan. Simula noon, hindi na ako dumadaan mag-isa sa Luneta kapag madaling araw. Kahit araw nga, minsan naiisip ko pa rin yung babaeng yun. Ang sabi ng iba, hindi na bago ang ganong kwento sa Luneta. Maraming kaluluwa ang hindi na raw nakatawid dahil sa kasaysayan ng lugar. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Magandang araw sa lahat ng nakikinig ng pagsapit ng takip silim. Ako si Ronnie, taga Batangas. Matagal na akong nagdi-deliver ng mga baboy sa palengke. Gamit lang ang lumang tricycle na pinagkakakitaan ko araw-araw. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Gising ng 3:00 ng madaling araw, hakot ng kargang baboy, at biyahe bago sumikat ang araw. Pero may isang delivery na hinding-hindi ko makakalimutan. Sabado ng madaling araw yon. Tinawagan ako ni Mang Rudy.
isang suki kong taga-hasyenda sa kabilang baryo. Sabi niya, kailangan daw niyang magpa-deliver ng isang baboy na papatayin kinabukasan para sa malaking handaan. Medyo nagduda ako kasi 3:00 na ng umaga. Pero sabi niya, kailangan daw talagang ngayong gabi dahil aalis daw sila bukas ng umaga. Pagdating ko sa lugar, napansin kong tahimik ang paligid. Ang dating maingay na farm, parang napakatahimik. Ni isang tunog ng kuliglig, wala akong marinig. Nang pumarada ako, lumabas si Mang Rudy, bitbit ang gasera. "Ronnie, eto na. Pakiyatid mo tong baboy sa may bahay ni Aling Tere, sa may kabilang baryo ha." Sabi niya habang tinuturo ang nakataling baboy sa gilid ng kulungan. Nang lumapit ako, napahinto ako saglit. Ang baboy ay kakaiba, mas malaki kaysa karaniwan. Nangingintab ang balat at namumula ang mga mata na parabang may galit. Hindi ito gaya ng ibang baboy na nag-iingay o nagpupumiglas. Tahimik lang ito, pero nakatitig sa akin. "Uy, parang may sakit to ah," sabi ko. Ngumiti lang si Mang Rudy, pero parang pilit. Ewan ko ba dyan? Medyo mailap talaga yan. Basta, ihatid mo na lang. Babayaran na lang kita ng doble." Hindi na ako nagtanong. Binuhat ko ang baboy. Mabigat at malamig ang balat. Parang hindi normal. Nang itali ko sa likod ng tricycle, naramdaman kong parang tinititigan ako ng matalim kahit nakatalikod na ako. Habang bumabiyahe ako sa madilim na daan, narinig kong humihinga ng malalim ang baboy. Minsan parang humahabol sa hinga ko. Minsan naman parang humihinga sa tenga ko mismo. Pinilit kong huwag pansinin. Pero nang mapalingon ako sa may salamin ng tricycle, nakita kong nakatingin sa akin ang baboy. Namumula ang mata at parang nakangisi. Napapreno ako. "Buwisit na hayop to," sabi ko, sabay palo gamit ang pamalo sa likod. Pero imbis na umatungal, dahang-dahang tumingala ang baboy at tumingin sa akin ng masama. At doon ko napansin, hindi lang basta hayop yun. Pagkatingin ko sa salamin, ang baboy na nasa likod ng tricycle, unti-unting tumayo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Akala ko guni-guni lang dahil madilim. Pero nang marinig ko ang langit-ngit ng tali, alam kong totoo yun. Peste, bulong ko habang binubuksan ang flashlight ko. Nang itutok ko ang ilaw, nakita kong tuwid na nakatayo ang baboy. 2 paa lang ang gamit at nakahawak pa sa gilid ng tricycle. Ang mga mata niya sobrang namumula at ang ilong niya may tumutulong dugo. Biglang umatungal ng malalim na ungol. Hindi tunog ng baboy, kundi parang tunog ng taong nagpipigil ng galit. Nanginig ako. Pinaharurot ko ang tricycle, pero kahit anong piga ko sa throttle, parang bumibigat ang makina. Pakiramdam ko, may mabigat na nakasakay sa likod. Lumingon ako saglit. Wala na sa tali ang baboy. Pero bago pa ako makareact, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. "Ronnie." Parang bulong na mababa, galing sa likod ko mismo. Napasigaw ako. Tumalon ako sa tricycle. Gumulong sa lupa. Nung lumingon ako, nakita kong nakatayo sa likod ng tricycle ang nilalang. Kalahating tao, kalahating baboy. Balbon ng katawan, pero mukha ng baboy na may matatalim ng ngipin.
Ang mga mata niya, mata ng tao. At alam kong nakatingin yun sa akin. Naglakad ito palapit. Mabagal. Bawat hakbang ay may tunog ng kuko sa simento. "Hindi mo ako dapat pinalo," sabi nito sa boses na paos habang dinidilaan ang sariling labi na puno ng dugo. Hinablot ko ang pamalo at hinampas sa kanya. Pero bago ko pa na ituloy, biglang naglaho sa harap ko, parang usok na tinangay ng hangin. Naiwan lang ang malakas na amoy ng bulok na karne at ang tricycle kong nakaandar pa. Nang sumikat na ang araw, dinala ko pa rin ang tricycle pabalik kay Mang Rudy. Nanginginig at pawis na pawis. Pagdating ko, sarado na ang farm. Wala na ni isang tao. May isang matandang babae ang lumapit at nagsabing, "Bakit nandito ka?" Hinahanap ko lang po si Mang Rudy." "Ha? Nung nakaraan papatay si Rudy? Kahapon nga lang siya nilibing. Napaghihinalaan daw na kinagat siya ng baboy na alaga niya. Pero sabi nila, hindi na raw nakita yung baboy pagkatapos nun." Hindi ko alam kung papaniwalaan ko ba ang sinabi ng matanda. Kung totoo man yun, sino ang nagbigay sa akin ng baboy kagabi? Pero pinabayaan ko na dahil nang malaman ko sa ibang kapitbahay, totoong patay na nga si Mang Rudy. Kinilabutan ako ng sobra. Pero mula noon, hindi na ako nag-deliver ng baboy. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Arnel, isang butcher sa palengke ng San Rafael. Mahigit 10 taon na akong nagkakatay ng baboy, manok, baka. Lahat na yata ng klase ng karne, nakatay ko na. Sanay na ako sa sigaw ng hayop habang kinakatay ito. Sa akin, normal na lang yun. Pero isang umaga, may dumating na baboy na hanggang ngayon, hindi ko pa rin makakalimutan. Bandang 5:00 ng umaga. Maaga pa, pero puno na ng ingay ang palengke. May nag-aayos ng karne, may naguhugas ng dugo sa sahig, may mga nagtitinda ng kape sa gilid. Habang nag-aayos ako ng mga gamit, lumapit si Mang Celso, suki naming supplier ng baboy. "Arnel, ito yung espesyal na baboy. Ingatan nyo to ah. Huwag nyong sasaktan hanggat hindi pa oras." Sabi niya na medyo seryoso ang muka. "Espesyal? Ano to? Baboy na imported?" Biro ko pa. Ngumiti lang si Mang Celso. "Basta, huwag mong titingnan ng matagal. Madaling magalit yan." Napakunot noo ako, pero hindi ko na pinansin. Nang i-unload na nila ang baboy sa truck, napansin kong kakaiba ito. Ang laki, halos doble sa karaniwang baboy. At ang mga mata, itim na parang walang puti. Hindi ito nagsisisigaw o nagpupumiglas. Pero habang nilalagay namin sa kulungan, ramdam kong matigas ang katawan at mainit ang balat. Parang may lagnat. Habang nag-aalmusal kami ng mga kasamahan ko, sina Boyet at Kalbo, hindi pa rin ako mapakali. "Pre, parang tao yung tingin ng baboy na yon," sabi ko habang nakatingin sa kulungan. "Huwag mo na ngang tinatakot yung sarili mo," sagot ni Boyet. "Baka gutom lang yan." Pero nang dumating na ang oras ng katayan, ibang klase ang palag ng baboy na yon.
kahit 5 kaming lalaki na may tali, hindi namin mapahiga. Ang lakas niya, parang may taglay na galit. Habang pumapalag, naririnig naming parang may mahinang ungol na hindi baboy. Parang boses ng tao na umiiyak. At nang sandaling mapatigil ako sa mga mata niya, para bang may narinig akong boses sa isip ko na bumulong. "Huwag niyo akong patayin." Napatigil ako sa paghawak ng tali. Hindi ko alam kung imahinasyon lang yun o totoo. Pero bago pa ako makapagsalita, naputol ang tali at doon nagsimula ang totoong kababalaghan. Pagkaputol ng tali, nagsigawan kaming lahat. Tumilapon si Boyet sa gilid ng mesa, habang si Kalbo halos matumba sa kaba. Ang baboy, o kung baboy pa talaga yun, tumayo at tumakbo palabas ng kulungan. "Puta, hawakan nyo!" sabi ni Mang Celso, pero wala nang may lakas ng loob. Bago pa namin maharang, tumalon yung hayop sa lamesang pinagtatabasan namin. Tumama ang mga paa sa bakal at doon ko nakita ang nakakakilabot na pagbabago. Unti-unting nagbago ang balat ng baboy. Yung kulay rosas, naging kulay laman ng tao. Ang balahibo, isa-isang nalalaglag. At sa harap namin, dahan-dahang nabubuo ang anyo ng isang lalaki. Nakayuko ito, nanginginig, basang-basa sa dugo. At ang mga mata, itim pa rin. Pero ngayon, malinaw na mata ng tao. "Puta, ano yan?" sabi ni Kalbo habang umaatras. Yung lalaki, tumingin sa amin, payat at parang gutom na gutom. Bakit niyo ako gustong patayin?" tanong niya sa boses na parang nangihina. Walang sumagot. Si Mang Celso lang ang lumapit, nanginginig. "Hindi ka dapat nandito. Dapat tapos ka na." Biglang ngumisi ang nilalang at sa isang iglap, tumakbo ito palabas ng pamilihan. Sobrang bilis. May naiwan lang itong bakas ng dugo at amoy ng bulok na karne. Tumakbo kami palabas, pero pagdating namin sa labasan ng palengke, wala na siya. Ang mga pulis na dumating kinabukasan, hindi makapaniwala sa kwento namin. Ayon kay Mang Celso, matagal na raw patay ang lalaking yun. Isang taga-baryo na nawalan ng baboyan. 5 taon na ang nakalipas. Sabi ng mga matatanda, sinumpa raw ito dahil mahilig pumatay ng baboy. Kaya ipinaglihi sa kanya ang espiritu ng mga hayop na pinapatay niya. Pagkatapos nun, medyo kinabahan na ako magkatay ng baboy. Pero lumipas ang ilang mga araw at linggo, hindi ko na ulit naranasan yun. Sa ngayon, butcher pa rin naman ako, Sir Dave. Hanggang dito na lang po. Salamat at sana mapili ang kwento ko. Magandang umaga, Sir Dave. Ako nga pala si Paul at gusto kong ikwento ang nangyari sa amin ng nobya kong si Julie. Isang gabing hindi namin malilimutan. Mahilig kaming maglakad sa Intramuros kapag wala kaming ginagawa. Relaxing, tahimik, at parang bumabalik sa ibang panahon. Parang bawat pader at kalsada ay may kwento. At gusto naming maramdaman yun sa gabi. Noong gabing yun, mali ang desisyon naming magpaabot hanggang hating gabi. Kasalanan ko yun. Na-enjoy ko masyado ang pagkuha ng mga night photos. Si Julie kahit pagod, sinamahan lang ako
Nakaupo kami sa gilid ng isang lumang pader. Nagkukwentuhan tungkol sa mga lumang kalsada, lumang simbahan at mga kalye na parang hindi na nababago ng panahon. Tahimik ang lugar. Halos wala ng tao. Kahit mga tricycle o bisikleta, wala nang dumadaan. Tanging ang tunog lang ng aming mga hakbang ang maririnig. Para bang ang buong Intramuros ay nakatingin sa amin. Parang masyadong tahimik, sabi ni Julie. Oo nga eh, sabi ko habang hinahaplos ko ang kanyang kamay. Pero mas maganda rin to para tayo lang ang nandito, sabi ko. Nagdesisyon na kaming umuwi, pero ang isang iskinita na dati naming nadadaanan sa umaga ay nag-iba ng itsura. Naging makipot ito, mas madilim, at kahit may mga ilaw sa kalsada, parang may anino sa bawat sulok. Habang dahan-dahang naglalakad, napansin namin ang kakaibang hangin. Hindi malamig pero parang may humihinga sa likuran namin. Napalingon kami, pero wala namang tao. Paul, baka may tao, mahinang sabi ni Julie, at ramdam ko ang kanyang pagkakakapit sa braso ko. Tumango lang ako, pilit pinapaniwala ang sarili ko na wala naman talagang tao. Ngunit bago pa kami makarating sa dulo ng iskinita, narinig namin ang isang tunog. Malakas at sabay-sabay na hakbang ng maraming paa. Hindi basta lakad, marcha. Napatigil kami sa paglakad. Ang mga hakbang ay nagmumula sa dulo ng iskinita, papunta sa amin. Hindi namin nakita kung sino, pero ramdam namin na maraming tao ang naglalakad, parang nagbabantay at naghahanap ng sino man sa iskinita. Paul, magtago tayo, baka makita tayo, bulong ni Julie, halatang natatakot na. Walang ibang pagpipilian. Agad kaming huminto sa gilid, dahan-dahang nagtago sa likod ng isang malaking tambak ng kahoy at basang kahon. Ramdam namin ang tibok ng puso namin. Para bang bawat hakbang ay mas lumalakas. Nagpatuloy ang marcha. Parang naglalakad sila diretso sa ibabaw ng aming mga ulo. Ngunit sa kabila ng liwanag ng buwan at ilaw mula sa malapit na poste, wala kaming makita na kahit sino man. Pagkatapos ng ilang segundo o baka minuto, humina ang mga hakbang at dahan-dahang nawala at naging sobrang tahimik na para bang buong Intramuros ay naging ghost town. Tumayo kami, nanginginig at sumilip sa dulo ng iskinita. Doon namin nakita ang isang matandang lalaki na nakatayo sa kanto, nakasuot ng lumang damit. Nakangiti sa amin. Parang alam niya kung sino kami at alam niya rin kung ano ang nakita namin. Hindi kayo dapat nandito. Mas mabuti kung aalis na kayo, sabi niya. Hindi na namin naisip na magsalita. Ang dilim at ang mga anino ng marcha ay nananatili sa aming isipan. Napilitan kaming bumalik sa pinakang unahan ng daan. At habang lumalayo, nakita namin ang isang imahe. Mga sundalong Hapon, nagmamarcha sa makipot na iskinita. Nakatingin na sa amin ngunit tila hindi na sila mukhang tao. Mga kaluluwa na sila. Pagkatapos naming lumayo sa kanto kung saan nakatayo ang matandang lalaki, ramdam ko pa rin ang bigat sa hangin. Si Julie, hawak-hawak ang braso ko at nanginginig pa rin. Napatingin kami sa isa sa mga sundalo. At nagulat kami dahil may isang nakatingin sa amin. Hindi naglalakad, hindi lumalapit. Tinitignan lang kami, diretso sa mata. Paul, umalis na tayo, sabi ni Julie. Pero bago pa kami makagalaw, may narinig ulit kaming boses. Di ba sinabi kong umalis na kayo? Paglingon namin, ang matandang lalaki. Nakatayo, hawak ang tungkod, para bang nagbabantay siya. At sa pamamagitan ng kanyang presensya, parang napigilan niya ang mga kaluluwang sundalo na lumapit sa amin.
Hindi kami nakagalaw ng ilang segundo. Ang mga sundalo ay tila naglaho ng dahan-dahan sa hangin. Napilitan na kaming umalis, ngunit bawat takbang namin palayo, ramdam namin ng kanilang mga mata na nakatingin sa amin. Nakakabaliwang takot. Para bang hindi lang kami nakita, para bang sinusubaybayan talaga kami hanggang sa makalayo kami sa iskinita. Pagdating namin sa highway, nakahinga na kami ng maluwag. Nang tignan ko si Julie, kabado pa rin siya. Hindi na kami muling nagpagabi sa Intramuros. Kahit ilan linggo ang lumipas, tuwing mapapadaan ako sa paligid, parang bumabalik pa rin sa isip ko ang marcha. Parang nakasunod sa bawat takbang ko. Nakilala rin namin ulit ang matandang lalaki sa mga kwento ng ibang tao sa Intramuros. Sinasabing siya ay tagapangalaga ng lugar. Nilalayo ang mga buhay mula sa mga kaluluwa na hindi makatawid. Ngunit kahit ganon, hindi lahat ay nakikita ang marcha na yon. Hanggang ngayon, tuwing naiisip ko ang gabing yon, alam naming may mga anino sa Intramuros na hindi nawawala at may mga mata sa dilim na palaging nagbabantay. Magandang gabi, Sir Dave. Ako si Rene, dating estudyante at tour guide volunteer sa Intramuros noong 2017. Hindi ko alam kung dapat ko ba talagang ikwento to, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga nangyari. Nagkaroon kami noon ng historical night tour kasama ng ilang turista. Ako ang pinakang bata sa grupo ng mga guide, kaya ako ang inatasang sumama sa huling batch na dumating. 3 lalaki, 1 babae at 1 matandang may hawak na tungkod. Tahimik lang sila, parang pagod pero interesado. 8:00 ng gabi kami nagsimula. Malamig ang hangin, maingay ang mga kuliglig at kakaunti lang ang dumadaan sa kalsada. Habang naglalakad kami sa tapat ng San Agustin Church, napansin ko na medyo malayo ang isang turista sa grupo namin, yung matandang may tungkod. Kahit mabagal maglakad, parang hindi ko naririnig ang tunog ng tungkod niya sa sahig. Hindi ko muna pinansin. Pagdating namin sa lumang pader malapit sa Port Santiago, nagulat ako nang bigla siyang nasa tabi ko na. Parang hindi ko man lang nakita kung paano siya nakalapit. Ngumiti lang siya, pero sobrang nakakapagtaka ang mukha niya at sobrang itim ng ilalim ng mata. Hindi ko maipaliwanag pero may kung anong lamig sa hangin na sumasabay nang tumingin siya sa akin. Tinanong ko yung babae sa grupo kung kasama ba talaga nila ang matanda. Ang sagot niya, wala kaming kasama na matanda. Hindi ko agad alam ang isasagot ko. Tumingin ako ulit sa likod. Nandun pa rin ang matanda, nakangiti at dahan-dahang sumusunod sa amin. Pagkasabi ng babae na wala silang kasamang matanda, kinilabutan ako ng konti. Hindi na ako makapagsalita. Umiikot lang yung tanong sa utak ko. Kung hindi nila kasama, sino yun? Habang naglalakad kami, sinubukan kong kumalma. Hindi ko pinahalata sa grupo, pero binilisan ko ng konti ang lakad. Ang problema, kahit bumibilis kami, hindi naiiwan yung matanda. Parang lumilitaw na lang siya kung saan kami tumitingin. Pagdating namin sa malapit sa Baluarte de San Diego, biglang namatay ang ilaw sa poste sa gilid namin. Isa-isang namatay. Mula sa unahan, papalapit sa direksyon namin. Pero hindi tunog ng ilaw yun. Tunog ng tungkod. Tapos, may tunog na parang kaskas sa semento at paulit-ulit. Sobrang bagal. Yung isang turista napikon at nagsabi siyang, "Kuya, kung may magpaprank dito, hindi yan nakakatawa." Bago pa ako makasagot, may malamig na hangin na parang dumaan mismo sa likod namin. Yung babae napaiyak. Hindi ko alam kung dahil saan o baka natatakot na rin. Tapos sa pinakamadilim na parte ng pathway, lumitaw na naman yung matanda. Pero ngayon hindi na siya baluktot.
Nakatayo na siyang tuwid. Hindi na kailangan ang tungkod. Nakatingin lang sa amin. Nakangiti. Yung mga mata niya sobrang puti. At bigla niyang hinampas ang tungkod sa lupa. Pagkahampas niya, pumutok lahat ng ilaw sa paligid. Nagputi ang buong paningin namin. Parang may flashbang. Kasunod nun, may boses na parang bumulong pero ang lapit sa tenga. Bakit kayo bumalik dito? Walang nagsalita. Wala kaming nagawa kundi tumakbo kahit saan may ilaw. Pagdating namin sa taxi area, saka lang bumalik ang mga ilaw sa normal. Kahit kanina, nakita naming sumabog na ang mga yun. Wala na rin ang matanda, walang kahit anong bakas. Pero ang pinakang kinalabutan ako ay nang bilangin ko ulit ang mga turista. 5 pa rin sila. Kasama pa rin nila ang matandang hindi naman kasama sa listahan. Kinabukasan, hindi na ako pumasok bilang guide. Hindi na ako bumalik sa night shift. Nakita ko sa group chat na may nag-cancel notice daw. Wala na muna daw night tour sa Intramuros ng ilang linggo dahil sa report na incident. May nag-send ng CCTV screenshot. May 5 turista, walang guide, at sa pinakamadilim na sulok, may nakatayong matanda, nakangiti at hawak ang tungkod. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano siya. Pero ang siguradong sigurado ko, hindi tao yun. Ako si Larry. Mahilig maglakad at mamasyal sa mga lugar na tahimik. Hindi ako mahilig sa mall o crowded na lugar. Mas gusto ko yung may mga kakaibang vibe. Yung tipong may sariling kwento ang bawat daan. Isang hapon, napadpad ako sa isang masikip pero tahimik na kalsada. Hindi ko naman planado. Hindi ko rin alam kung bakit doon ako lumiko. Pero may kung anong humila sa akin para maglakad doon. Tahimik ang lugar. Puro lumang bahay at may hangin na parang amoy lumang kahoy at kandila. Habang naglalakad ako, may bahay agad na kumuha ng atensyon ko. Luma, pero hindi abandonado. Maayos ang pintura, malinis ang bakuran, at merong isang parol na nakasabit kahit malayo pa ang Pasko. Medyo kakaiba, pero maganda tignan. Bago pa ako makalampas, biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki. Payat, maputing-maputi ang buhok, nakapolo at lumang pantalon. Nagulat ako kasi parang walang tunog kahit binuksan niya ang pinto. Ngumiti siya sa akin, pero hindi ordinaryong ngiti. Yung tipong hindi mo alam kung masaya o nangaakit. Tapos ang unang sinabi niya, "Matagal ka na naming hinihintay. Pasok ka, iho. Magpahinga ka muna." Para akong natigilan. Matagal? Hinihintay? Ngayon lang ako napadpad dito. Gusto ko sanang tumanggi, pero sa halip, parang may pumilit sa katawan ko na tumango na lang. At bago ko namalayang magbago ang isip ko, nakapasok na ako sa loob ng bahay. Hindi ko alam na mas sobrang tahimik pa pala doon. Pagpasok ko sa bahay, agad kong naramdaman na iba ang hangin sa loob. Hindi malamig, hindi rin mainit. Parang siksik, mabigat, tahimik din. Pero hindi yung normal na katahimikan. Hindi ko alam kung saan ako unang titingin. Ang unang humatak sa mata ko ay ang mga lumang larawan sa dingding. Halos lahat ng taong naroon ay nakasuot ng lumang kasuotan na parang galing pa sa panahon ng Kastila. Ang mga mukha nila ay walang emosyon, hindi nakangiti, hindi malungkot. Pero ang mas nakapagtataka, lahat sila nakatingin sa isang direksyon. Hindi sa kamera, kundi sa kanan nila. Parang may taong hindi nakikita na dapat kasama sa litrato. Humakbang ako palayo sa dingding, pero napansin ko agad ang isang larawang nakapwesto sa gitna. Mas malaki kaysa sa iba. Lalaki, matanda, may hawak na tungkod. Parehong-pareho ng mukha noong di umano
sumama sa night tour sa Intramuros. Yung matandang hindi daw kasama ng mga turista. Nanlamig ang kamay ko. Napalingon ako sa matandang nag-imbita sa akin. Nakaupo siya sa lumang upuan. Nakangiti pa rin, pero ngayon mas kita ko. Wala siyang humihingang dibdib. Hindi gumagalaw. Walang pag-inhale at exhale. Para lang siyang nakaupo, pero hindi nabubuhay. Maganda sila, hindi ba? Tanong niya. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin kaya. Napansin ko na parang gumagalaw ang anino sa sahig kahit wala namang gumagalaw sa loob. At ang hindi ko malimutan, may tunog ng tungkod sa kisame. Para bang may naglalakad sa itaas. Pero paano? Kanina wala namang hagdan pataas. May nagpupumilit bumalik. Sabi ng matanda pero hindi bumuka ang bibig niya. May hindi natapos. May hinahanap. Biglang gumalaw ang lahat ng kandila sa loob ng bahay. Nagliliyab na tila may hangin kahit sarado ang bahay. Napaatras ako papunta sa pinto, pero parang lumulubog sa sahig ang mga paa ko. Nanlaki ang mata ko nang makita kong gumagalaw ang mga larawan. Dahan-dahan tumitingala ang mga tao sa litrato. Unti-unting nakatingin sa akin. Isa-isa rin silang nagbubukas ng bibig. Walang tunog pero alam kong pare-pareho ang sinasabi. Bakit kayo bumabalik? Hindi ko na tinignan kung ano pang susunod. Kinuha ko ang pagkakataon nang biglang namatay ang mga apoy at napuno ng usok ang paligid. Tumakbo ako palabas ng bahay. Nilagpasan ng gate. Tumakbo ng hindi lumilingon. Pagtingin ko sa lugar kung saan nakatirik ang bahay, wala na doon ang bahay. Ang nakita ko lang ay isang bakanting lote. May bakod, may damo, walang kahit anong bakas na may bahay na tumayo doon. Pag uwi ko, hindi ako mapakali. Binuksan ko ang phone. Nag-research ako tungkol sa mga kakatuwang bahay sa lugar na hindi pinapangalanan. Wala akong makitang impormasyon. Pero sa isang forum na may usapang tungkol sa multo sa Intramuros, may nagkomento tungkol sa isang matandang lalaki at laging nag-iimbita. Sabi roon, kung sumama ka, hindi ka naman talaga iniimbitahan, isinama ka lang nila. Napatigil ako kasi hindi ko inisip yon noong oras na naganap yon. At ang pinakang nakakakilabot, pagka-scroll ko sa pinakang baba ng thread, may nag-comment. May matanda bang nag-ayang pumasok sa'yo? Kung oo, mag-iingat ka sa susunod at huwag basta-bastang sumama kung kani-kanino.